yung usapin ng exit strategy. Hindi ko alam kung may exit dito. Sa lalim nito at sa laki at lalim ng mga tao at laki ng mga taong involved, I don't know what will be the exit strategy or if there is any strategy to begin with. Ang tingin ko lang, ang basa ko lang, ang low-lying fruit na laging estratehiya, pag may problema, isisi palagi sa nakalipas na administrasyon. Pero ano ano na siya, tingin ko pababa na, pa-plateau hanggang sa pa-decline na siya. Kasi ang mga taong bayan, critical ang mga Pilipino, matatalino at saka napakalalim mag-isip ng mga Pilipino. E paano mo magiging exit strategy ang mga Duterte na ibuntun o isisi sa kanila? Eh lahat ng nangyayaring ito, iba yung nagiging source na ng information at base na sa mga investigasyon ng kung anong meron ngayon, ito na yung lumalabas. Ang pinakamalaking hamon dito, pinakakawawa yung taong bayan po. Naririnig natin sa mga depensa ng mula sa mga kritiko dito sa side po ng gobyerno, pag meron pong mga halimbawa kagaya po dito sa mga inilahad ni Congressman Zaldico, meron silang mga depensang gobyerno at iba pa na pagpuna sa pamamalakad ng gobyerno, yung mga kataga, lagi natin itong naririnig, fake news at destabilisasyon. Nakikita nyo po ba na ito yung kanilang pinapalutang na mga issue, panakip, at hindi ba ito mapapansin ng taong bayan? Kumbaga parang magiging katanggap-tanggap ba ito palagi? Kasi lagi nating naririnig ito pag mayroong mga akusasyon, fake news, AI, dapat tayong mag-ingat sa fake news, parte yan ng destabilisasyon, tapos nandun yung kaakibat ng banta ng kaso. Sa side ni Congressman Zaldico, maliban sa detalyado, kumbaga parang mas marami siyang details Yung mga senaryo, yung mga ganap no, sa mga aligasyon niya, inilalahad niya. Tapos meron pa siyang pinapakita mga numero, meron pa siyang mga pinapakitang mga larawan. Pero dito sa side ng depensa, fake news, destabilisasyon yan, wag paniwalaan, pauwiin yan dito. Hindi tumbok yung kanyang pagtugon dito po sa naging akusasyon, Prof. So, yun nga po, tama po kayo dyan. Laging ang naratibo is fake news at saka destabilisasyon. Ngayon, tandaan din natin na maging critical tayo. At some point, naging malapit at naging kaalyado nila si Zaldico. So, maaari, yun po, maaaring half-truth, maaaring walang punto o merito, pero ito marahil yung diversion o taktika upang ma-evade yung mga pahayag ni Representative Zaldico. Kaya nga ako po, ang sa akin pagtingin, the only way na talagang magkaalaman na, umuwi si Zaldico dito at diretsa diyang tayuan ang kanyang mga pahayag at doon malalaban. Kasi ito rin din ho yung sa akin pagtingin bagamat may half-truth, ipagpalagay na natin, o bagamat may diin o bigat ang aligasyon ni former Representative Zaldico, bagamat aligasyon pa lamang siya, ang pinaka-questionable pa rin din, yung kanyang kredibilidad pa rin din. May credibility issue pa rin din kasi si Representative Zaldico. Na kung titignan natin, ito yung taktika pa rin din. Dahil credibility-wise, may issue din si Zaldico So, yung perception pa rin din ng mga mamamayang Pilipino, bakit ka umalis? Bakit ngayon ka lang nagpahayag ng ganyan? Noong mga panahon na ikaw napapakinabangan o gamit na gamit, tumigil ka o tumahimik ka. O di kung totoo yan, itong mga akusasyon sa ito, magpapahayag ka ng ganyan, una, hindi sa video, pumunta ka dito sa Pilipinas, and so on, basically, bumalik ka dito sa Pilipinas, harapin mo, that's the only way to redeem his credibility. Kasi at the end of the day, kaya may opening doon sa sa pahayag palagi ni Representative Zaldico is the issue of his credibility as well. Kaya yung atake at yung communications para sa lagin klarong-klaro, madali mong i-divert into fake news, into whatever issue of destabilization.
Opo, dito naman po sa issue ng pag may pupuna, may mga pagtatanong, may mga critics sa gobyerno, abay, DDS agad. Yun po, ano, nakakalungkot nga po ng isipin kasi ang problema po, Sir Edmar, ano, imbis nga po na magkaroon ng accountability, ang diversion po palagi ay sa kabilang kampo o sa kampo po ng former Speaker Rodrigo Duterte, kay VP Sara, na kung saan lalo hong nakaka-contribute doon sa divisiveness ng atin pong mamamayan ngayon. Pagka mayroong problema, pagka itong existing na to, sisi. So, hindi ko alam kung yun ba yung communication strategy nila, yun ba yung playbook nila, na pagka may problema at lahat ng ito, babalik at i-refer yung naging problema doon sa previous administration o sa mga Duterte. Which is, hindi ho siya nakakatulong kasi katulad nan, yung public perception din, anong gagawin ng dating Pangulong Duterte, nakapiit na. Anong ginagawa ng BP Sara as far as BP Sara is concerned? Tahimik ni wala, hindi nga masyado, very, very seldom mo nga lang nga makikita yung pronouncement na pinapahayag ni VP Sara ngayon. So, kung titignan natin, on the defensive side palagi, kasi ang nangyayari is mas sumisingaw na within this administrations, these big allegations are within basically this administration po. Opo, tapos isama na rin natin yung laging pagbabalik, pagsisisi sa dating administrasyon. Ang punto kasi dito, nabuksan itong issue ng korupsyon. Kung maalala natin na Prof, nung merong, marami na tayong mga naririnig, no, doon sa pagpuna sa 2025 budget, doon sa nabanggit ni VP Sara Duterte na yung budget ay 2 tao lang daw yung humahawak po niyan, maraming mga issue. Pero yung talagang nagpagising sa taong bayan para maging laman na sa kanilang mga social media itong pagtuligsa sa korupsyon ay noong may ipinagmalaki ang gobyerno natin na mahigit 5,500 na mga flood control projects, nag-fact check ang kalikasan, binaha. At mula noon, maraming mga kalamidad ang nangyari sa ating bansa, mga hindi basta-bastang mga pagbaha, no? Pati sa sentro mismo ng mga syudad, binabaha na. Yung mga lugar na hindi binabaha na. Maraming mga residente nagsasabing first time na mangyari sa kanila. Sa gitna ito ng mga ipinagmamalaking flood control projects. Tapos ngayon, sisisihin naman nila yung nakalipas po. Prof, nakikita nyo po ba na kasi ang tingin din ng ating mga kababayan, ginawa ito ng gobyerno na, 'di ba, ang isa din sa kanilang parang notion na pinamumuka nila ngayon na sila yung nag-umpisa sa paglaban sa korupsyon, nag-imbestiga sa pamumuno ng Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung lagi nilang inuulit ulit po, Prof. Pero parang ang problema ngayon is yung tinatawag na exit strategy. Paano kaya nila ito tatapusin? Kasi parang bumabalik din sa kanila. Prof, ano pong masasabi niyo rito? Alam niyo, Sir Edmar, kung tutuusin po, ang pinaka nag-whistleblower at nagbukas ng pintong ito na una hong nagsabi, si VP Sara. Nung lumabas po itong usaping ito, si VP Sara yung una nagsabi na ang budget ganyan, ganyan, ganito. Ito yung naging galawan pagdating sa 2025 budget, which later on, ano ho yung nangyari? Validated po ng mga nangyaring sakuna, delubyo na nasaksihan natin itong nakalipas na panahon. So, it's tingin ko vindication on the part na ano yung sinabing pahayag ni VP Sara before was basically tawag dito, justification doon sa kanyang pahayag na meron nga nangyayari at tignan nyo nga itong mga taong to na eksaktong mga tao na kung saan vinalidate yung sinabi ni VP Sara. So, yun ho yung nakikita natin, kaya yung mga tao
tingin ko may pag-uyam na paano mo isisisi doon sa mga Duterte, ngayong everything na yung ipinahayag ni VP Sara before, nababalidate ng sinasabi at pinapahayag ni Representative Zaldico. At hindi lang yun, yung mga eksaktong nangyari nitong panahong ito na sa flood control, yung usapin pagdating doon sa budget, and so on and so forth. Maganda yung niraise mong concern o question, Sir Edmar, no? Yung usapin ng exit strategy. Hindi ko alam kung may exit dito. Sa lalim nito at sa laki at lalim ng mga tao at laki ng mga taong involved, I don't know what will be the exit strategy or if there is any strategy to begin with. Ang tingin ko lang, ang basa ko lang, ang low-lying fruit na laging estratehiya, pag may problema, isisi palagi sa nakalipas na administrasyon. Pero ano ano na siya, tingin ko pababa na, pa-plateau hanggang sa pa-decline na siya. Kasi ang mga taong bayan, critical ang mga Pilipino, matatalino at saka napakalalim mag-isip ng mga Pilipino. Paano mo magiging exit strategy ang mga Duterte na ibuntun o isisi sa kanila? Lahat ng nangyayaring ito, iba yung nagiging source na ng information at base na sa mga investigasyon ng kung anong meron ngayon, ito na yung lumalabas. Ang pinakamalaking hamon dito, pinakakawawa yung taong bayan po. Opo. Prof, may iba pa nga nagsasabi na ito nga daw si Zaldico nagagamit o ginagamit daw ng mga Duterte, ng mga DDS, itong si VP Sara Duterte, may kinalaman daw sa paglabas sa kanya. Naniniwala ba kayo sa mga ganung mga naratibo? Nako, parang kung ako tatanungin, napakahirap kong paniwalaan kasi paano magiging kaalyado ng mga Duterte si Zaldico? Kung matatandaan ho natin, number one ho siyang kritiko ng mga Duterte, lalo na ni VP Sara. Ako, tingin ko ho, basa ko lang po, survival mode ito sa parte ni Zaldico. Sapagkat, yun nga po, naghahanap sila ng po pwedeng sisihin. Yun nga po, yung poster boy, ika nga. At naramdaman niya ho yun, so talagang inilabas niya na ho yung kanyang nalalaman. Tingin ko yung basihan o ang motivation dito ni Zaldico is to basically to survive. Otherwise, siya ho ang sasagap lahat ng problema pong ito. At siya ho ang sasalo lahat ng ito base dun sa kung papaano fine-frame yung takbo ng mga bagay-bagay. Siya yung technically, siya yung magiging scapegoat o sacrificial lamb ho nito. Huli na lang, so dapat hindi ito walang bahala yung mga aligasyon ni dating Congressman Zaldico sa tingin po ninyo? Tama po, at higit sa lahat, pati siya mapanagot din. So hindi naman ho porket siya nagsiwalat, siya wala na rin ding pananagutan. May accountability ka rin kasi ikaw yung chairman ng komite. Di kung ayaw mo yan, di right there and then, bumitiw ka. Pero hindi, pinayagan mo. You allowed it. And hindi mo rin din, kasi tingin ko po, hindi mo pwedeng sabihin palagi na napag-utusan lamang po ako, sumusunod lamang po ako. Tingin ko po laging there's always a choice to do or not to do, and to choose good and to choose the betterment of the Filipino people. But of course, power and whatever his reasons may be, it became, it got the best of him. So, yun lamang po.